Hello everyone, I'm Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Institute of Sanya. The program like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa atin mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel sa Facebook. Naway ang kapayapaan at habag biyaya ng Diyos ay suma sa atin sa magitan ng ating Panginoon Kristo. Na ito po yung lingkod kay Kristo Jesus, Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International. Kapatid, sa oras na ito ay atin naman pasalamatan ang Diyos sa kanyang kabutihan dahil hindi po tayo pinabayaan ng Diyos mga kapatid at patuloy po ang biyaya ng Diyos sa atin hanggang sa mga araw na ito. Alam po ng Diyos mga kapatid, haleluya, ating mga pangailangan, ating mga hinangad, alam po ng Diyos yan. Kaya huwag tayo mawalan ng pag-asa. Manalig tayo sa Panginoon at ipasisulan po natin mga kapatid ang lahat ng bagay dahil wala po tayong magawa kung wala ang Diyos. Ayon po sa John 15 verse 5, for without me you can do nothing. So kaya mga kapatid, yan talaga ang mahalaga po sa atin na malaman po natin. Pero mayroon mga kapatid, may kasiguruan po tayo. Kung sunod po lang natin mga kapatid ang salita ng Diyos, tayo po magbubunga ng marami. No, marami tayong hinangad. So magbubunga po ang ating mga hinangad. Ibig sabihin, may sakatuparan po, no, ang ating mga pangailangan. Basta sundin lang po natin ang kalooban ng Diyos. Pero kung labagin natin ang ating Diyos, so hindi po tayo makakasiguro, haleluya, na makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, ang pinakamalaga po sa bawat isa sa atin, dapat po na isagawa natin mga kapatid ang kanyang mga salita. Dahil yan po mga kapatid ang magbigay po sa atin ng pagpapala dito sa lipunan. Kahit na po mga kapatid, tanda po natin na hindi po tayo talaga naging perfect, no, sa ating pamumuhay, pero nais ng Panginoon talaga na turuan tayo ng tama para po na makamtan talaga natin ang ating mga hinahangad. Yan mga kapatid ang pinaka-importante na malaman po natin. Pakinggan natin mga kapatid dito po sa John 15 verse 5 na kung sundin lang po natin mga kapatid ang kanya mga salita, so magbubunga tayo, no, sa kanyang paningin. Tanda po natin yan. Pakinggan natin dito po sa John 15 verse 5. Ko ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami, sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Ayan po mga kapatid. Na hindi may iwasan talaga, marami tayong mga hinahangad, pinapangarap sa buhay. Pero paano magbubunga ito mga kapatid, ang ating mga hinahangad, mga pinapangarap sa buhay, kung hindi po natin pakinggan ang mga salita ng Diyos na ating ipinapangaral. Kaya magbunga lang po tayo sa paningin ng Diyos kung tayo talaga ay maging masunurin, no? Kailangan natin malaman na talagang ano ang pinakamalaga sa atin. Kasi alam natin na ang Diyos po ay nagbibigay po talaga ng mga pangailangan pa natin. No? Nagbigay po ang Panginoon ng pangailangan natin sa ating mga hinahangad sa buhay, no? Patuloy po nagbigay po ang Panginoon sa atin ng mga bagay kasi makatanggap tayo ng mga hinahangad natin sa Diyos. Kung ano man natin mga hinahangad, matanggap natin yun sa Panginoon, kapatid. Kung sundin lang po natin ang kanyang mga salita, susunod lang po tayo sa kanyang mga aral. Kaya po mga kapatid, sigurado po mga kapatid, sa bawat araw po nahangad tayo, mayroon tayong mga pangarap. Pero tanda po natin, hindi pa bubunga ang pangarap natin kung hindi po natin sundin ang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang sentro ng ating aral ngayon na itong pagpapala, na itong magbubunga po tayo, ano ating mga hinahangad, tulad ng tatanim tayo ng isang palay, hindi po tayo nagbunga para makakain tayo. Now, kahit ano po puno ng kahoy na sabi natin, pinapakinabangan natin ang bunga, naghintay din tayo kailan bubunga yan. Din sa atin naman yung pamumuhay ngayon, hindi po tayo magbubunga, no, sa paningin ng Diyos kung hindi po natin gawin ang kanyang salita. At hindi bubunga talaga ating mga plano
pangarap kung hindi po tayo susunod ng salita ng Diyos. Pakinggan natin sa 1 John chapter 3 verse 22. At matatanggap natin ang anumang hinihiling natin sa Kanya dahil sumusunod tayo sa Kanyang mga utos at ginagawa ang naaayon sa Kanyang kalooban. Ayan, makatanggap tayo. Ano man ating hilingin, makatanggap tayo. Anong hilingin mo? Hilingin mo sa Panginoon. Basta sumunod lang tayo ng Kanyang kalooban. Matatanggap natin yan, mga kapatid. Hindi po tayo pagkaitan ng Diyos, basta maging masunurin lang po tayo sa Kanyang kalooban. At matatanggap natin ang anumang hinihiling natin sa Kanya dahil sumusunod tayo sa Kanyang mga utos at ginagawa ang naaayon sa Kanyang kalooban. Ayan po ha. Yan po sikreto ng buhay. Hindi po tayo makakaroon ng mga bagay, hindi magbubunga ating mga pangarap, hindi magbubunga ating mga plano, kung ating mga hinangad, kung hindi po tayo sumunod ng Kanyang kalooban. Pero biblical po, mga kapatid, hindi po tayo sabi natin mamalaki, pero ang Biblia talaga nagpapatunay na kung ano ating hilingin, ibibigay ng Diyos yan kung sumunod lang po tayo. Sa 1 John chapter 3:22, mga kapatid, ayon po sa sinabi ng Biblia. At matatanggap natin ang anumang hinihiling natin sa Kanya dahil sumusunod tayo sa Kanyang mga utos at ginagawa ang naaayon sa Kanyang kalooban. Amen. So ganyan, mga kapatid, ating kalagayan. So napakaliwanag po ng Biblia na ito talaga ay dapat natin malaman, na huwag natin hayaan na masayang lang po ito, kasi napakalaki po ng biyaya ng Diyos sa atin hanggang sa mga araw na ito. Kaya si Mateo din, mga kapatid, sa 6:33, ganito din sinabi ni Apostol Mateo sa 6:33, na unahin mo natin paghanap ng kaharian at ang ito pagiging matuwid na ayon sa Panginoon, at ang ating mga hinihiling ay idagdag na po ng Panginoon yan. Kaya, unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa Kanyang kalooban, at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Diba? Unahin natin na mapabilang tayo sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, mamuhay na tayo ng matuwid, sapagkat ang matuwid, may pag-asa talaga doon sa kaharian ng Diyos. At ano man ang ating mga hinahangad, ibibigay yan ng Diyos sa atin. No? Kaya, unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Unahin natin ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, ano ang gagawin natin para mapabilang sa kaharian ng Diyos? Makinig ng aral at sundin, para ibigay talaga sa atin ang ating mga hinahangad. Mga kapatid, napuprove ko na yan, mga kapatid, sa aking buhay, na talagang hindi pinagkait ng Diyos sa akin ang aking mga hinihiling, at saka napakabuti ng Diyos sa buhay ko. Kaya ito, inuprove ko sa inyo na talaga kung ano aking hinihiling, na sabihin, gustuhan ng Diyos lang po ang masunod, pero hiniling ko talaga. Hiniling ko sa Panginoon ang mga bagay na ibinigay ng Diyos talaga. So mayroon pa mga bagay na hinihilingin natin na ibibigay din yan ng Diyos. Alam po ng Diyos kaya na ibibigay. Basta maghintay lang po tayo, huwag tayong mainis, sapagkat nagbibigay talaga ang Diyos. Basta unahin lang natin ang kaharian, paghanap ng kaharian. Ito yung mga magandang balita ngayon na ating pinaparating sa mitan ng mga video. Ito po, mga kapatid, unahin natin. At saka hayaan lang natin kung anong pangarap natin. Alam po ng Diyos yan kung anong pangarap natin, sapagkat hindi pa tayo humihiling, alam na po ng Diyos ang ating hinanais. Ayon po sa 6:8 dito sa Mateo. Hindi pa tayo humihiling, alam na po ng Diyos ating mga hinahangad, no? Huwag nyo silang gayahin, dahil alam na ng inyong Ama kung ano ang kailangan ninyo bago pa man ninyo ito hingin sa Kanya. Diba? Huwag tayong gaya sa iba. Nagsisikap na lang para lang wala nang pahinga, kahit linggo nagtatrabaho. Wala na po silang iniisip na gusto na makamtan ang mga bagay, kahit na po labag sa Panginoon. Kasi minsan ang tao nagtatrabaho ng linggo, na ang linggo para sa Panginoon, dahil po may hangad sila. Pero alam ng Panginoon, hindi pa natin sinasabi, alam na po ng Panginoon ang ating mga ninanais. Huwag nyo silang gayahin, dahil alam na ng inyong Ama kung ano ang kailangan ninyo bago pa man ninyo ito hingin sa Kanya. Diba? Alam na po ng Diyos na mayroon tayong hinahangad, may pinapangarap. So hayaan mo lang yung pangarap mo, hinangad mo, basta alam ng Diyos na yun. Basta hanapin lang muna natin ang mapabilang tayo sa kaharian ng Diyos. At saka yung inanais natin, ibigay na lang yan ng Panginoon. Darating na talaga ang panahon.
Kaya, unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban, at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Amen. So yan po mga kapatid ang magandang balita. Huwag mo nang pagurin ng katawan mo, hindi ka magpahinga ka naman. Makinig ka ng aralan Diyos sa linggo, magsimba tayo para po na doon malalaman natin kung ano ang nakakabuti. Kasi kung hindi ka na magpahinga, kahit yung trabaho ka para maabot mo lang yung mga pangarap mo, kung mapinsala naman yung katawan mo, mapunta ka pa sa impyerno. So huwag naman mga kapatid, huwag natin hayaan na gano'n na lang magmuhay po natin. Biyaya po, kinakailangan ng biyaya. Kaya nga, pagpapala, sumpa, nakalagay sa ating harapan, piliin mo lang, pero piliin mo ang buhay. Kasi kung sumpa mga kapatid ang kantungan natin, na yan po pinaka-delikado po mga kapatid. Sa 30:19, dito po sa Deuteronomy. Pakinggan natin ha, sa 30:19, Deuteronomy. Sa araw na ito, tinawag ko ang langit at lupa na maging saksi kung alin dito ang pipiliin ninyo. Buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa. Piliin sana ninyo ang buhay para mabuhay kayo ng matagal, pati na ang inyong mga anak. Amen. So piliin mo naman ang buhay, huwag ang sumpa. Kasi pag nagtrabaho ka ng linggo, sumpa po ang ating kantungan. Ngayon, alam mo naman na ang linggo para po sa Panginoon yan. Kaya nga ang mga tao po ng panahon po ng Israelita, panahon na Moises, na nagtrabaho ang linggo, pinapatayan ng Panginoon, no? Pinapatay kay Moises, patayin mo. Kaya ngayon, sa pangarap siguro natin, kahit linggo po, wala po tayong linggo, parang normal na araw lang. Kasi dahil po sa hinagad natin, nakalimutan natin ang linggo para sa Panginoon. At yan, naging sumpa tayo dahil po na ang sarili po natin nasusunod, hindi po ang kalooban ng Diyos. So napakadelikado po na ating kalagayan mga kapatid. So wag natin hayaan na gano'n na lamang, nakapokus tayo sa pangarap, pero ang Panginoon pinabaliwala lang po natin. Tandaan po natin, sa ating givers, wala tayong magawa kung wala ang Diyos. Kaya ito ngayon mga kapatid, ating magandang balita, pagpapala mo kayo nais natin, so piliin ang buhay. Kasi pinakasaksi sa atin ang langit at lupa. Sa langit ang saksi, ang Diyos po ng katingin sa lupa. At dito sa lupa ang saksi, itong salitaan niya na iniwan po sa mga propeta at ng mga apostol. Ito ang nag-witness sa atin ngayon sa buhay pa tayo. Ito ang hatol sa atin sa huling araw, ang salita ng Diyos. Ayon po sa John 12, mga kapatid, in verse 48. Na sa huling araw, ang hatol sa atin, ito po ang salita ngayon na ating napakinggan. So kaya huwag natin baliwalain po ito. Aral po ito para po na makamtan talaga natin ating mga kahilingan. Kasi ang hatol sa atin sa huling araw, ito mga salita. Kung piliin mo ang buhay, mabuhay tayo at ating mong sambayan. Kung piliin mo ang sumpa, susumpain talaga tayo sapagkat yun ang pinili mo. Kasi nakalagay na po sa harapan natin yan ang ating saksi, ang Diyos sa langit at ang salita ng Diyos na sa lupa. So yan mga kapatid ang delikado na sa ating kalagayan na mabaliwala lang po mga kapatid. Itong pinapangarap po ng natin na habang buhay tayo, hindi po mga kapatid ito makamtan natin kung hindi po natin sundin ang kalooban ng Diyos, no? Kasi ang salita ng Diyos natin na pakinggan, ito ang hatol natin sa huling araw. Pakinggan natin sa 12:48 sa Juan. Ay ibang hahatol sa ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga aral. Ang mga salitang ipinangarap ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. Di ba? So ito ngayon mga kapatid, magandang balita po ito. Kasi pagpapala natin ito sa limutan, mapalain po tayo ng Diyos, basta sundin natin ang kanyang kalooban. Sapagkat anong hilingin natin, ibigay ng Diyos yan. 15 city dito sa Juan. Pakinggan natin sa 15 verse 7 dito sa John. Kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin ninyo. Diba? Kung manatili tayo sa ating Panginoon sa kanyang salita, mapatid, tandaan po natin, ipagkaloob ng Diyos sa atin anuman ang hilingin natin. Kaya dapat tayo mamuhay po na makadiyos, maayos at matuwid sa kanyang paningin para po ang pagpapala hindi sa salibutan lang ito hanggang po sa darating. Itong buhay na walang hanggang ay ating makamtan. So napakahalaga mga kapatid, no, na itong ating buhay,
dito sa libutan, mag-ingat po tayo kasi ayaw ng Diyos talaga mapahamak ang tao. Ayaw po sa Biblia na ayaw ng Panginoon may isang mapahamak. Ganun na lang po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kahit na po sa ating pagkamakasalanan, pero ang nais niya walang mapahamak. Alam po natin yan, nakasulat po sa 2 Peter chapter 3 in verse 9. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila, dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Kaya mga kapatid, ayaw talaga may isang mapahamak. Mapahamak lang tayo kung ang atin na lang hinahangad ang mga bagay na hindi natin makamtan, at dahil dyan, nakalimutan po natin kung ano ang utos ng Diyos na dapat sundin natin na magbibigay sa atin ng katuparan ng ating mga pangarap. Yan mga kapatid, andyan tayo nagkakamali. Kasi nakapokus tayo sa bagay na nais natin makamtan, pero nabaliwala natin ang utos ng Diyos na nagbibigay ng sa katuparan na ating pangarap. So sana po mga kapatid, ganun po ating gawin. Dapat mahalagaan po natin ang salita ng Diyos. Huwag na tayo magdalawang isip, mga kapatid. Huwag na tayo mag-alinlangan pa. Maglingkod tayo ng tapat. Sundin natin ang kalooban ng Diyos para pagpapala ng Diyos ay ating makamtan. So sayang naman mga kapatid, ang panahon na bigyan ng Diyos sa atin sa mga panahon na ito, binigyan pa tayo ng pagkataon na mabuhay pa tayo para po tayo talaga ay makakaalam ng kalooban ng Diyos, para lahat po na ating mga hinahangad, ibigay po ng Diyos yan. Ganun lang po mga kapatid ang plano ng Diyos sa atin. Ikaw, anong plano mo? So hindi mo alam kung matupad yan, pero ang Diyos alam po niya na matupad yan at hindi matupad, kasi ang Diyos po nagbibigay ng sa katuparan ng ating mga plano. Kaya lang natin alam kasi ang salita ng Diyos talaga ay minsan po nabaliwala dahil po sa ating kalagayan. So ayaw ng Diyos na tuluyan tayo dyan, no? Tuluyan na lang tayo dyan na sabihin natin parang walang alam talaga sa salibutan na ito. Ayaw ng Panginoon na parang ignorante po tayo, sapagkat ang mga ignorante, mga kapatid, kung walang alam, hindi po pwede po yan. Hindi po pwede mga kapatid na magpaka-ignore na lang tayo, kasi tulad ng isang tao na walang pinag-aralan, so ignore talaga siya kung ano ang batas sa lupa, ano ang nakakabuti, sapagkat wala siyang alam. So ayaw ng Diyos na ganun tayo, parang umaasa tayo ng wala. Ayaw ng Panginoon mga kapatid. So tanda po natin, hanggang sa mga araw na ito, biyaya ng Diyos po ang ating nakamtan. So mapahamak talaga tayo kung natin pakinggan at natin pagbigyan po ang Panginoon. Ayaw na po may isang mapahamak. Mapahamak lang po tayo dahil po sa ating pamumuhay po. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, kung ano man ating katayuan ngayon, hindi po natin yan mga kapatid mapakinabangan kung nandyan na po tayo nakaasa po sa ating sariling nakakayahan. Dapat sa Diyos tayo asa. Kasi ang Diyos po nakaalam at sumisiyasat ng tao kung ano talaga ating motibo. So, yan yung mga kapatid, alam po natin yan. Sinabi po ni Haring Solomon sa Proverbs chapter 16 in verse 2. Ito mga kapatid, verse 1 up to 2 sa Proverbs. Ganito po ang sinabi po ng banal na aklat, no? 16 verse 1 up to 2. Pakinggan natin mga kapatid. Nasa tao ang pagpaplano, ngunit ang Panginoon ang nagpapasya kung magaganap ito o hindi. Inaakala natin na tama ang lahat ng ating ginagawa, ngunit ang Panginoon lang ang makakapaghusga kung ano talaga ang ating motibo. Diba? Sa tao ang pagpaplano, sa Diyos ang nagbigay ng katuparan. At sa verse 2, inaakala natin na tama na ang lahat nating ginagawa, ngunit ang Panginoon lang ang makapaghusga kung ano ang talaga ang ating motibo. Sa alam ng Diyos, nangarap tayo ng ganyan para magmataas tayo, para po tayo magmalaki na po. So yun po ang dahilan na hindi makamta natin yan. So pagkat may hinangad po tayo na hindi nakakabuti sa paningin ng Diyos. Kaya yun po ang naging hadlang din na ating mga kahilingan. Kaya kung ang plano natin nakakabuti talaga, ay makamta natin yan. Kasi ang Diyos ay mabuti. At ang Diyos ay pabor po siya. Favor po siya sa mga matuwid at mabuting pamuhay. Kaya makamtan natin ang ating mga kahilingan. So may mga tao talaga na naghahangad kung nagpaplano, pero ang Diyos po ang nagbigay ng pasya kung maganap ito hindi. Nasa tao ang pagpaplano,
Ngunit ang Panginoon ang nagpapasya kung magaganap ito o hindi. Diba? Gusto mo manyaman, hindi masama mangarap mayaman. Kasi alam naman natin kung ikaw ang mayaman, ay mayroong kaibahan talaga sa mahirap. Pero huwag kang asa sa kayamanan. Kasi pag umasa sa kayamanan, makalimutan mo na ang Panginoon ang bigay ng kayamanan. So dapat marunong tayo sa lahat ng bagay, matuto tayo sa lahat ng bagay, sapagkat ang Diyos po nagbigay sa atin ng karunungan para po na hindi talaga tayo mapahamak mga kapatid. Karunungan ng galing Panginoon po mga kapatid. Siya po ang nagbigay ng pangunawa. Karunungan, ang Diyos po. Dusay sa Proverbs, pakinggan natin. Sapagkat ang Panginoon ang nagbibigay ng karunungan, kaalaman, at ng pangunawa. Diba? Nang nalaman po natin ang karunungan galing sa Diyos, kaalaman, pangunawa, so naging karapat-dapat po tayo sa paningin ng Diyos. Dahil ang karunungan galing sa Diyos, pangunawa galing sa Diyos, mga kapatid, ang kaalaman galing sa Diyos, nakatulong po ito sa atin. Alam po natin na ito ating pamuhay ngayon, kung wala na ba tayong pagkukulang. So, kung karunungan natin galing sa Diyos, kaalaman galing sa Diyos, pangunawa galing sa Diyos, so maging sakdal po tayo. Dahil po nagtuturo ang Diyos, nakabuti sa ating buhay para pagpapalain po tayo. Pagpapalang nais natin, alam po ng Diyos yan, pagpapalang nais natin. Subalit mga kapatid, huwag tayong kumpiyansa, minsan po ang pagpapala naging sumpa. No? Kaya sinabi nga sa Deuteronomy, in chapter 30 verse 19, tinawag ko ang langit at lupa, pinakasaksi sa inyo sa araw na ito. Ilagay ko sa iyong harapan, pagpapala, sumpa, buhay, kamatayan. Pero piliin natin ang buhay, mabubuhay tayo ng matagal sa lupa, at mga kapatid, buong natin sambahayan. Anong gawin natin mga kapatid sa ating sambahayan para po na magkamit ng kaligtasan? So tinuturuan talaga natin, naghanap po tayo, at ayaw natin na mapahamak po ating mga anak, ating pamilya, kung mayroon parating po na sakuna, mayroon pong parating na ito po talaga ay hindi po na nakakabuti po sa ating mga anak, ay pinagsabihan po natin. So ganoon po tayo ngayon, ay ginagamit tayo ng Panginoon pagsabihan po tayo mga anak ng Diyos, sapagkat ang nais ng Panginoon talaga na ang kanyang mga anak ay turuan niya ng tamang pamuhay para po karapat-dapat po tayo. Kasi pagpapala talaga ating hinahangad. So hindi po pagpapala lang po sa lupa ating hinahangad, kundi pagpapala po na hantong po tayo sa buhay langgang. Now, kung sinusunod po natin ang salita ng Diyos ay po sa ating verse sa John 15 verse 5, magbubunga tayo ng marami. At dahil dyan mga kapatid, talaga kung ano ating mga pangarap, ano po ating mga hinangad sa atin, bawat isa ngayon, ay makamtan po natin. Basta may sunurin tayo sa Panginoon, sumunod po tayo ng kanyang mga utos, maghayaan mga kapatid na baliwalain natin mga salita ng Diyos natin na pakinggan ngayon. Sa mga araw na ito mga kapatid, ito po ay tinuturuan tayo ng Panginoon para po na karapat-dapat tayo. No? Tandaan po natin kung alam ng isang tao kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, magbabantay siya at hindi niya hahayaang pasukin ng magnanakaw ang kanyang bahay. Ayaw ng Panginoon talaga na mapahamak tayo. Kaya sa ating pagkamasunurin sa Panginoon, ayun po mga kapatid ang nabigay po sa atin ng lakas, binigyan po tayo ng pagkataon ng Panginoon para po na talaga tayong lahat matuto po, no, sa bawat araw pamuhay po natin. Ayun na po na talaga mapahamak tayo. Kaya ito po mga kapatid, tandaan po natin kung isang sambayan ay po sa Mateo in chapter 24:43 na kung alam pa ng isang tao na mayroon pong magnanakaw na darating sa gabi na yun, magbantay po siya. So alam natin ng Panginoon, darating po na parang magnanakaw ng gabi ay po sa 2 Peter chapter 3 verse 10 na ang Panginoon parang isang magnanakaw. Darating po siya na parang magnanakaw ng isang gabi. So ito mga kapatid natin hayaan, hindi natin asahan na darating ang Panginoon anong araw, buwan, taon dito sa atin sa libutan. Natin alam, basta babalik siya at maghinagpis ang buong sanlibutan sa kanyang pagbabalik. Dahil akala nila parusa na po. Mga kapatid, hatol na po. Hindi po, pagligtas pa lang po ito at saka parusahan po ang mga tao na mga tao talaga hindi naging masunurin sa Panginoon. Na paano magbubunga po tayo kung suwail ang ating pamuhay sa Panginoon? Wala tayong maasahan talaga at saka sumpa po ating kantungan. Tandaan po natin
na maraming hangad tayo sa buhay, maraming pangarap sa buhay, pero ang katuparan po sa Panginoon. Wala po sa atin. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid sa ating panahon ngayon. Talagang magipit at talagang mahirap na po ating katayuan. Ang mga pangyari sa libutan ngayon ay talagang patindi na po. Ang labanan po ay tuloy pa rin ang labanan. Kahit na po sa Ukraine, sa Russia ngayon ay paubos talaga ang lahi nila dahil po sa labanan na ito. Na natin alam, ito ang Israel po naman na bayan ng Diyos ay kinubkob na din ng mga kalaban. Napalibutan na po mga kapatid ang Israel ng kaaway. So kunti ng panahon na lang kasi yun na po ang panahon na ayaw ng Panginoon talaga na ipahamak ang kanyang bayan, ang bayan Israel. Talagang re-rescue po ang Panginoon sa panahon na kanyang itinatakda. So ngayon pinabayaan na ng Panginoon sila na makipaglaban sa mga kaaway. Supat alam po ng Diyos, no, na hanggang kailan po ang labanan na ito. So kaya mag-ingat na po tayo, huwag natin hayaan mga kapatid na itong ating inaasahan po na kaligtasan ay masayang lang po. Pagpapala talaga ang nais natin. So hindi lang po sa libutan pinagpala po tayo. Hanggang po sa pangalawang buhay, pupalain po tayo ng Panginoon sapagkat ang Diyos talaga ating pinalingkuran, mapagmahal na Diyos. Siya po talaga po sa naawa. Banahin po sa paggalit ang Diyos na ating pinalingkuran. So mga kapatid ngayon, habang may po tayo, dapat pagpapala ang ating hinangad. So unahin muna ang paghanap ng kaharian ng Diyos at ang pagiging matuwid. At ang lahat ng bagay, hinangad natin, idagdag po ng Panginoon yan sa atin. Gusto mo lang po tayo na matuwid. Hanapin muna ang kaharian. So ibig sabihin, makinig muna tayo ng salita ng Diyos, aral ng Diyos, para talaga ay magkaroon tayo ng pag-asa na ito. Hindi nais ng Panginoon talaga mapahamak ang tao. So mapahamak lang po tayo kung atin lang sarili ang susunod, hindi po ang utos ng Diyos. Kaya mga kapatid, tandaan po natin na hindi pa huli ang lahat. Mayroon pa pag-asa tayo. Now, ang sabi ng Biblia sa Deuteronomy in chapter 30 verse 19, tinawag ko ang langit at ang lupa na pinakasaksi sa inyo sa araw na ito. Ilagay ko sa iyong harapan, buhay, kamatayan, pagpapala at sumpa. Pero ang Diyos na po nagturo sa atin at nagbigay sa atin ng pasya, piliin na sana niyo ang buhay. Siguro naman, walang tao naman na nais ipahamak ang sarili. Talaga gusto pati mabuhay, makakamit tayo ng ating mga hinangad. So sinabi ko na nga mga kapatid, hindi masama mangarap, hindi masama maghangad, pero sa Diyos po sa katuparan. Kasi hindi lahat ng hinangad ng tao nakabuti sa Panginoon. So bakit mo nibigyan ng Diyos sa atin, ating hinangad? Alam po ng Diyos na ating nais ay hindi nakabuti sa kanyang paningin. Kaya ating hinangad po mga kapatid, hindi po natin makamtan. Dahil po alam ng Diyos na ating mga hinangad ay hindi po nakabuti. Iba po ang motibo natin. Diba? Kung humingi man kayo, hindi man kayo makakatanggap dahil humingi kayo ng may masamang motibo para mapagbigyan niyo ang inyong sariling kasiyahan. So mayroong nais mong mayaman na mag-abuso. May nais na sabihin natin magkaroon ng mga bagay na hindi po gamitin sa magandang paraan. Kaya hindi ang mga bagay na makamtan. Supagat alam ng Diyos, pagbigyan tayo ng Diyos, pahamak po tayo. Kasi alam ng Diyos na itong hihangad natin ng mga bagay nakakasira po sa ating buhay. Kaya ng Diyos magkaroon tayo ng bagay na yan sapagkat alam ng Diyos pag mayroon na tayo dyan ay iba po ang ating motibo, no? Kung humingi man kayo, wala kayong matatanggap dahil humingi kayo ng masamang motibo para sa pagbigyan ninyo ang sarili ninyong kasiyahan. Santiago chapter 4 verse 3, mga kapatid, yun po yung sinabi ng Biblia. Kung humihingi naman kayo, wala kayong natatanggap dahil humihingi kayo ng may masamang motibo para mapagbigyan ang sarili ninyong kasiyahan. Mga kapatid, pero pagsundin lang po natin, kasi kung masamang motibo natin, labag po yan sa kalooban ng Diyos. Kaya hindi natin matanggap yung ating mga nais kasi ang motibo ng puso natin hindi po nakabuti sa paningin ng Diyos. Pero kung mabuti ang motibo, ibig sabihin mabuti po ang ating hangad kung magkaroon tayo dyan tulad ng sana magkaroon ako ng kunting
kayamanan para magpagbigay ko sa aking kapwa. So, alam ng Diyos na totoo po ang hangad mo na kung mayroon ka, gusto mo magbigay ng iyong kapwa, kaya magkaroon ka. Kaya sabi ng Panginoon, lahat ng kayamanan, karunungan, kapangyarihan ng tao galing po sa Diyos. So, lahat ng kayamanan natin galing sa Diyos, mga kapatid. Ayon po sa 1 Timothy chapter 6 verse 17, na ang sabi po ni Apostol Pablo kay Timoteo na mayaman, huwag umasa ng kayamanan. Kasi ang kayamanan na kanila pong nakamtan, galing po sa Panginoon yan. Pakinggan natin 1 Timothy chapter 6 verse 17. Sabihin mo sa mga mayayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanan nilang madaling mawala. Sa halip, umasa sila sa Diyos na nagkakaloob sa atin ng lahat ng bagay na ikasisiya natin. So sa halip, tayo mga mayaman, huwag asa sa kayamanan niyan sapagkat Diyos lang po nagbibigay. No? Sa halip, umasa sila sa Diyos na nagkakaloob sa atin ng lahat ng bagay. So hindi po tayo nagkakaroon yan na hindi po galing sa Panginoon. So alam po ng Panginoon kapag mayroon tayo, ay marunong tayo magbigay at nasa atin po pagkamawain, kaya magkaroon tayo ng mga bagay na yan. So yun po. Pero alam po ng Diyos din na kung magkaroon ka ng bagay na yan, mapahamak lang ang sarili mo. Kaya hindi po tayo pagbigyan ng Diyos dahil po ang Diyos mahabagin. Ayaw ng Diyos na magkaroon ka dyan, mapahamak ka lang, mapunta ka sa impyerno. Kasi may naghahangad talaga ng mga bagay na hindi talaga maganda ang motibo. Kaya nga, ang Proverbs chapter 16 verse 1 up to 2, na sa tao ang pagpaplano, pero sa Diyos ang pagpapasya. Kaya ito ang sinabi ng Biblia. Nasa tao ang pagpaplano, ngunit ang Panginoon ang nagpapasya kung magaganap ito o hindi. Gusto. Inaakala natin na tama ang lahat ng ating ginagawa. Ngunit ang Panginoon lang ang makakapaghusga kung ano talaga ang ating motibo. Akala natin magkaroon tayo ng bagay na yan. Ito ang gagawin ko. Ito ang dapat sa aking buhay. So alam po ng Diyos na yung motibo ng puso mo ay hindi maganda talaga. Kaya kung ano man hinangad natin, mahirap po natin makamtan. Kaya nga si Mateo, napagkakahalaga po na sinabi, unahin mo na, 6:33 sa Mateo, unahin mo na ang paghanap ng kaharian at ang pagiging matuwid, no? Lahat ng bagay na ating hinangad, ibigay po ng Diyos yan. So yan mga kapatid, natin talaga makamtan yung bagay na yan kung natin unahin ang paghanap ng kaharian ng Diyos. Kaya, unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban, at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Yan po, kaya no? huwag na kayong mag-alala. Ayan po mga kapatid, no? So, huwag na tayo mag-alala kung ano pa ang tungkol ang bukas, sapagkat ang bukas, siya na mag-alala. Ang atin ngayon, kung paano natin gawin ang kalooban ng Diyos, para yung hinagan natin na para bukas, alam po ng Diyos na ibigay po sa atin. Sapagkat yung pangarap natin ngayon, hindi mas kagad natin makamtan yun. Tayo nakakain, ang sabihin na, pagtrabaho mo, yung tinatawag, kain mo kaagad. Siyempre, naghintay ka pa ng sahod mo. So, kaya alam po ng Panginoon na bukas, kung ano po ang darating sa atin. Basta unahin lang po natin ang kaharian kasi alam ng Diyos ang bukas kung ano ang wala sa iyo, ano ang kailangan mo, at ano po, mga kapatid, ang harapin natin. Diyos nakakaalam diyan. Kaya, unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban, at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. 34. Kaya huwag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan, dahil ang bukas ay may sarili ng alalahanin. Tapat na ang mga alalahaning dumarating sa bawat araw. Diba? Sapat na ito, nakatrabaho tayo. Alam natin na bukas, loobin ng Diyos buhay pa tayo. Ito ating tinatrabahoan ngayon ay mapakinabangan pa natin yan. So alam na po ng Diyos, bakit nagtrabaho tayo para makabili tayo ng nais bilihin, sana makatulong tayo sa nangailangan, sana po na sabihin natin na mayroon tayong mga plano sa buhay na sana ay makamta natin. So ganun po, nagtatrabaho, hanap buhay po tayo, pero hindi po sa masamang paraan. Hindi po nagtatrabaho para na isugal natin. Kasi kung nagtatrabaho ka lang isugal mo, hindi maganda po yan. Kaya hindi pa rin unlad ang buhay mo. Kasi pagkat yung tinatrabaho mo, sinusugal mo lang yun. Pinaghirapan mo, itapon mo lang yan ng isang saglit. Kasi mayroon nanunugal na isang buwan nagtatrabaho,
nagkasahod ng 20 lapad. Isang gabi lang po yan sa sugalan. Tapos, isang buwan pinaghirapan mo, itapon mo lang ng isang araw sa sugalan, o sa inuman, iwaldas mo yung pira mo, ano mangyari sa buhay mo? So, hindi ka unlad. Maghihirap ka talaga sapagkat inaabuso mo ang pagpapala ng Diyos. Binigyan ka ng lakas, makapagtrabaho ka, binigyan ka ng hininga para makaabot ka ng 8 hours, 10 hours, 12 hours. Pagdating ng sahod, punta ka ng sabungan, punta ka ng sugalan, doon ka sa inuman, doon ka sa diskuhan. Wala na, pagkabukas wala ng pira mo. Isang buwan pinaghirapan mo, pagdating ng panahon na may pira ka na, iwaldas mo lang sa walang halagaan, hindi mahalagang bagay. So masama po yan. Kaya di talaga tayo unlad. Pahirap ng pahirap tayo sa buhay natin sapagkat inaabuso natin ang biyaya ng Diyos sa atin. Sana po, pag nagkapira tayo, bigyan natin sa Diyos at saka magbigay tayo sa mga kailangan. So, doble ang pagpapala. Paano? Ang Panginoon wala na. Wala pang oras sa Panginoon. Yung para sa Panginoon wala pa. Wala talaga. Sumpa ating kantungan. Hindi pagpapala. Kasi sinusumpa po ng Panginoon. Sinumpa ba? Pakinggan natin ha. Malakyas chapter 3, kabanata 3, talata 9 hanggang po sa 10. Ito sinabi ni Malakyas. Pakinggan natin si Malakyas kung ano ibig sabihin nito. Sa 3 Nibijis. Malakyas. Iyan ang dahilan kung bakit ko isinumpa ang buong bansa. So may sinumpa. Sino po silang sinumpa? Pero ngayon hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako, ang Panginoong makapangyarihan. Umpisa natin sa 8 para maintindihan natin. Magtatanong din ako sa inyo, maaari bang nakawan ng tao ang Diyos? Parang imposible. Pero ninanakawan ninyo ako. At itinatanong ninyo, paano namin kayo ninanakawan? Ninanakawan ninyo ako dahil hindi ninyo ibinibigay ang inyong mga ikapo at mga handog. So, naging mga nako po tayo. Nagtrabaho isang buwan. No? Isang buwan nagtrabaho tayo. Pagdating ng sildo, kung sahod, nakatanggap tayo. Example natin, 20 lapad. Ang sahod natin pinakababa. Ngayon, nagkaroon tayo ng 20 lapad, 2 sa Panginoon. Kasi pang 10 bahagi. At saka may alay pa dito. Itong alay, tulad ng mga abot. No? Abot sa uma, o ano ba ang mga sabihin natin na ibigay mo sa Panginoon, paalay. So, ano pa ba ang ialay mo? Pira ba yun? Itong alay, ito po ang kusang loob po ito. Itong 10 bahagi, kinitaan po natin ito. Now, nakikita tayo ng 20 lapad. 2 sa Panginoon. Ilan atin? 18. Lamang pa rin tayo. Kasi sa Panginoon po yan. Sinabi nga ito, nakapangnakaw tayo. Magtatanong din ako sa inyo, maaari bang nakawan ng tao ang Diyos? Parang imposible. Pero ninanakawan ninyo ako. At itinatanong ninyo, paano namin kayo ninanakawan? Ninanakawan ninyo ako dahil hindi ninyo ibinibigay ang inyong mga ikapo at mga handog. Yan po Umuhayaan, mga nakaw tayo sa mata ng Diyos. Sa kasakiman po natin, naging mga nakaw po tayo. Dahil mga nakaw tayo, sumpa po. Verse 9 to 10. Iyan ang dahilan kung bakit ko isinumpa ang buong bansa. Pag buong bansa, hindi sinabi na, Israel lang yan, Pastor. Bakit ng Pilipinas o Japan hindi bansa? Ang Pilipinas hindi bansa? Buong bansa ang sinabi dito. Sinumpa ng Diyos ang buong bansa. Iyan ang dahilan kung bakit ko isinumpa ang buong bansa. Tingnan mo. Iba na ngayon ang takbo ng sanlibutan. Ito yung po, mga kapatid, ang ibang pastor na kumuha dito, 5-6, negosyo. Hindi po. Anong purpose? Nadali sa simbahan ang ikapo at mga alay. Verse 10. Pero ngayon hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako, ang Panginoong makapangyarihan. Dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapo sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, padadalhan ko kayo ng ulan
at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. Amen. So, ito, ikapo at saka alay para pagkain sa iglesia ng Diyos. Bakit ngayon? Imbis kay para sa pagkain, pinagawa ng eskwelahan, ginawang negosyo, bumili ng helikopter, bumili ng eroplano, kung ano pa man ang pinaplano. Pero ang itong pira na ito, itong pagpapala na ito, para na itong makain sa iglesia ng Diyos, mga manampalataya. Kaya ganun ang nangyari, mga kapatid. Babalik din ang sumpa. Oo nga, sabihin natin sila po ay nakilalang mayaman. May helikopter, may eroplano, may eskwelahan, may negosyo, ano pa man. Pero pagdating ng hatol, impyerno pa rin ang kantungan. Dahil iba po, kumuha siya na ikapo, tinagap ikapo, tumanggap na alay, napunta sa bangko, napunta sa negosyo, ito po ay pagkain para sa templo, kung sa iglesia ng Diyos. Pero ngayon hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako, ang Panginoong makapangyarihan. Dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapu sa bodega ng templo, upang may pagkain sa aking templo. Upang may pagkain. Hindi sinasabi, dala niyo mga alay ikapo para ilagay sa bangko, para inegosyo, para i-5-6, ano pa man. Hindi po sinabi ng Panginoon yan. Kaya mananagot po ang mga tao na hindi po ginawa ang utos na ito. Kaya pagkain po, ibig sabihin, hindi pwede yan, i-5-6 mo, hindi pwede ilagay mo sa bangko para kung may manghiram, i-5-6 mo, at saka inegosyo mo, pwede na ibili ng helikopter, aeroplano, pag man yan dyan, hindi po mga kapatid yun po ang plano ng Diyos. Para pagkain po, kainom yung helikopter, kainom yung aeroplano. Mga kapatid, hindi po ganyan. Pagkain po ito para sa templo sa mga manampalataya. Kaya ang totoo mga kaalam dito, ang income talaga ng simbahan, pinapakain po natin yan sa mga tagasunod ng Panginoon, mga kasama sa ministry. Ginagawa po natin yan kasi ito po ang ikapo at saka mga alay para pagkain po sa mga manampalataya. Iglesia, kung mga manampalataya, iglesia ng Diyos. Pagkain po ito. Eh mali po, kung gamitin natin sa bangko, ilagay, pag manghiram ng mga membro 5-6 agad, malaki po ang pananagutan ng mga tao na yan. Naghanda po ang impyerno para sa mga tao na yan. Parusa po ang kantungan sapagkat ninabag po nila. Mas sobra pa sila mga nakaw. Kasi nandyan na nga sa simbahan, ninakaw pa po nila. Mga batid, kung nanakaw may hinagbigay, ano kaya yung kumakamkam din ang binigay? Mas lalong mangnanakaw. Kasi nandyan na sana sa loob ng simbahan, ninakaw po nila. Ginawang 5-6, nilagay sa bangko. Hindi po para sa bangko ang pira ng Panginoon. Ipakain po yan sa mga nampalataya. Itinutulong natin yan sa mga iglesia na ngailangan ng tulong. Yun po ang para po sa mga manampalataya, ang mga ikapo, 10 bahagi. 10 bahagi ito ginitaan natin. Bahagi ito. Iba ang mga alay. Ito mga kapatid, kusang loob lang po ito. Halimbawa, piso, 5, 10, 20, 50, 100. O yun po. Alay po yan. Kusang loob mo yan na magbigay ka sa Panginoon. Iba ang itong ikapo na bahagi. Bawat ikapo, bigay natin sa Panginoon. Para pupupala ay talaga makamtan natin. Subukan ninyo ako ngayon. Pero ngayon hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako, ang Panginoong makapangyarihan. Dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapu sa buo ha. Hindi pwede na bayad ka muna ng kuryente, bayad ka muna ng gas, bayad ka muna ng bahay, bayad ka muna ng utang mo, namalingki ka muna, yung sobra na lang ang kinuha ka po. Hindi buo yun. Sobra na po yan. Hindi po. Buo ang sinabi ng Biblia. Buo. Pag sinabing buo, kung yan ang kita mo ngayon, galing sa kumpanya, 20. O, tabi mo ang dalawang lapad. Okay na yun. Hayaan mo lang maubos yung 18 lapad mo. Basta may pagpapala pa na ibuhos ang Diyos. Kaysa, hindi ka makapagawin 2 lapad, wala ka nang maasahan pa. Wala. Sinabi ko sa inyo. Pero kung magbigay ka ng 2 lapad, may 18 ka pa. Kahit maubos yung 18 mo, mas may parating pa na sobra pa sa 18. Kasi pagpapala ibuhos dito.
ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, padadalhan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. Problema, ang dalawang lapad, tinitingnan, so sayang itong dalawang lapad. May 18 pang hinawakan, yung dalawang lapad, dalawang isip pa. Ano mangyari? Wala talaga. Sumpa talaga ating makamtan. Kahit ibagdok mo pa yung katawan mo sa lupa, ibuhos mo oras mo sa trabaho, wala ka pa rin makikita. Wala nang kasunod yan. Wala nang kasunod. Hanggang ka lang dyan, kakatuka ka lang para ka ng manok. Wala nang kasunod. May pagpala pa ba galing sa Diyos? Wala po. Yun, kasi nang nanakaw tayo. Ninakawan natin ang Diyos sa mga alay at ika-10 bahagi. Magnanakaw po ang tawag diyan, mga kapatid. Ang sabi dito sa 8 hanggang 9. Magtatanong din ako sa inyo, maaari bang nakawan ng tao ang Diyos? Parang imposible. Pero ninanakawan ninyo ako. At itinatanong ninyo, paano namin kayo ninanakawan? Ninanakawan ninyo ako dahil hindi ninyo ibinibigay ang inyong mga ikapo. Hindi ninyo ibinibigay ang inyong ikapo. Magnanakaw pala tayo. Makapasok ba ang magnanakaw? Langit? Hindi makapasok sa langit ang magnanakaw. Ito ang pinakamatindi sapagkat may sumpa ang sinabi sa 9. At mga handog. Iyan ang dahilan kung bakit ko isinumpa ang buong bansa. Ngayon, kasama tayo ng sumpa dito kung hindi tayo magbigay. Problema kasi, mas mahal natin ang pira kaysa salita ng Diyos. Yung pong dahilan, kahit ano ang gagawin natin, sumpa ang kantungan natin. Buong bansa ang sinabi dito, hindi lang Israel. Iyan ang dahilan kung bakit ko isinumpa ang buong bansa. Sabi nila, Israel na yan, Pastor, Old Testament. Ay, hindi, kasali tayo dito sumpa na ito. Sana Israel lang ang sinumpa. Sumpay kong Israel. Buong bansa ang sinasabi. Paano sabihin mo na Israel lang ito, Pastor? Ay, po, magbigay? Oo. Kasi sakim tayo. Kaya, inadawit natin na Israel. Israel lang yan, Pastor. Himan tayo diyo. Hintil tayo. Bakit ang tayo sa ibang bansa na hintil? Hindi ba tao? Wala ba tayong trabaho? Walang ikapo? Yan po ang katuwiran ng iba. Mali po ng katuwiran yon. Magnanakaw tayo. Magtatanong din ako sa inyo, maaari bang nakawan ng tao ang Diyos? Parang imposible. Pero ninanakawan ninyo ako. At itinatanong ninyo, paano namin kayo ninanakawan? Ninanakawan ninyo ako dahil hindi ninyo ibinibigay ang inyong mga ikapo at mga handog. 9. Iyan ang dahilan kung bakit ko isinumpa ang buong bansa. So kasama ka sa sumpa. Kasama tayo sa sumpa kung hindi magbigay na ikapo. Kaya matakot tayo. Pagpapala ang nais natin, to God be the glory. Mga kapatid, tisid ko po ito. Tisid ko po, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Totoo talaga ito. Kapag nagbigay ako na ikapo, hindi ako maubusan talaga. Sobra-sobra, nakapagbibita sa ibang tao. May time naman na parang naanong po natin, sabihin natin na nalabag natin na ikapo. Totoo talaga. Prove ko ito, mga kapatid. Maniwala kayo sa akin. Prove ko ito. Ako nagbigay ko ng ikapo sa Panginoon. So, tisid ko talaga. Kahit na kung ang trabaho natin kunti lang, pero makapagbigay pa tayo sa ibang tao, makapagbigay pa tayo. Dahil po na talaga, ang papalaan Diyos, sobra-sobra talaga. May sasakyan ako, 3 sasakyan, may lupa, may bahay, mga anak ko nagtatrabaho. So, pagpapala talaga. Basta lang sundin natin. Huwag ka magdalawang isip, sayang itong 2 lapad. May 18 ka pang natira. Ngayon, gusto mo talaga hindi bigyan ng Panginoon, magnanakaw tayo. Alam ba natin magnanakaw walang kabagay sa langit? Kapatid, walang bahagi sa langit ang magnanakaw. Tandaan po natin, magnanakaw walang bahagi sa langit. 1 Corinthians chapter 6 verse 10. Pakinggan natin kung itong magnanakaw makapasok ba sa langit. Hindi makapasok, mga kapatid, ang magnanakaw. Pakinggan natin. Ganyan nga ang ilan sa inyo noon. Ngunit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ibinukod na kayo ng Diyos. Yep. Ngunit ang nangyayari,
Kayo pa mismo ang gumagawa ng masama at nandaraya. At ginagawa ninyo ito mismo sa inyong kapatid sa Panginoon. Hindi nyo ba alam na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang masasama? Pakinggan natin ha. Saan ka nabilong dito? Hindi ka makapasok sa kanang langit. Huwag kayong palilinlang, sapagkat kailan may hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga immoral, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki o babae, magnanakaw, Klaro ha? Magnanakaw, sakim, lasenggo, mapanlait at mandarambong. mandarambong. O diba? Napakinggan po ninyo ha. 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10. Magnanakaw, walang bagay sa langit. Ngayon, kung sinabi ng Panginoon nang nakaw tayo sa isang bahin at nagbigay ng magnanakaw po tayo. Ngayon, umasa tayo ng kaligtasan. Umasa tayo ng biyaya ng Diyos. Sa lupa pa lang, sinumpa na po tayo. Paano makamtan ang buhay na walang hanggang? Dito pa sa lupa, sinumpa na po tayo nang nakaw tayo sa harapan ng Diyos. Ika po, mga kapatid, batas po ito ng Diyos. Ibigay nyo ika po. Kasi magnanakaw tayo, pag hindi nagbigay tayo ika po, ikaw na po ang humatulan sa sarili mo. Huwag sana tayong sumpa sa paningin ng Diyos, sapagkat buong bansa ay sinumpa. Hindi Pilipinas lang, hindi Japan lang, hindi China, Indonesia, Hong Kong, kung Amerika, Europe, Israel, saan ba dyan ang lugar? Buong bansa ang sinabi ng Panginoon. Pag sinabing buong bansa, lahat ng tao maging sumpa kung hindi ka magbigay na ikapo at sa mga alay para sa Panginoon. Yan mga kapatid, pagpapala ating keyboards ngayon, magbubunga tayo sa Pinan Diyos kung sundin natin ang kanyang salita, sapagkat wala tayong magawa kung wala ang Diyos. Yan pong keyboards natin sa John 15 verse 5. So mga kapatid, ito po ang salita ng Diyos para po sa atin. Naway kapayapaan habang ng Diyos ay sumasa atin lahat sa magitan ng atin Panginoon Kristo. Ito po yung lingkod kay Kristo Jesus, Pastor Tumaka, Apostolic Believers of Christ International. Sinin to us, grace, mercy, in peace. Be with you us, by Jesus Christ. Amen.